Amen. Yan. Sige, tayo magbasa uli ng banal na kasulatan habang naghihintay sa ating mga kapatiran. Okay. At bago yun, siyempre tayo mga imawit sa Panginoon. Amen. Yan. Pwede natin ang Panginoon, ang Diyos na banal. All the heavens sa wika ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa umagang ito at paralan natin ng Diyos. Bago tayo manalangin at magbasa ng kanyang banal na kasulatan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin. Ikaw ay banal. Karapat-dapat ka sa aming magsamba. Purihin ka aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Rise to King.
our King. Salamat sa iyo na aming Panginoon at Hari ng aming buhay na ito. Purihin ka aming Panginoong Hesus. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral, sa aming pagbabasa. Ang iyong banal na Espiritu, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang siyang magturo upang ito ay aming maisapuso at maisabuhay habang kami naririto at naghihintay sa muli mong pagbabalik aming Panginoong Hesus. Salamat sa iyo. Pagbabayan mo kami, Panginoon, at pagpalain ang lahat ng taong nasa palibot ng templong ito, maging sa aming mga kapatiran na ngayon, Panginoon, ay patungo na sa iyong banal na tahanan na ito upang sama-sama kaming sumamba, maghandog at magpuri sa iyong mabuting pangalan at sa iyong banal na pangalan, o aming Panginoon. So, salamat sa iyo lahat ng parangal at papuri, pasasalamat sa iyo lamang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pagpapahan natin ang Diyos. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Okay. At tayo magbabasa muli sa aklat ng mga taga-Thessalonica, chapter 4. Ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Okay. And medyo wala pa iba nating kapatiran. Pero bago yun, basahin muna natin uli yung panimula ng Thessalonica. Okay? Sino malilaw yung matayan na pwedeng basahin yun? Yung Thessalonica, yung panimula, 1 Thessalonians, chapter 4. Ang buhay na nakalulugod sa Diyos, pero yung panimula muna, basahin natin. Yan. Yung panimula. Buksan mo. Buksan mo yun. Hindi na ako bukas. Yung Praise. Yung panimula. Mga taga-Thessalonica, panimula. Ang lungsod ng Thessalonica ay kabisera ng Macedonia na isang lalawigang sakop ng Roma. Si Pablo ay nagtatag doon ng isang iglesia sa pagkagaling niya sa Pilipos. Di nagtagal at sinalungat siya ng ilang Hudyo na iingit sa kanyang tagumpay sa pag-aaral sa mga Hintil. Dahil dito, napilitan siyang umalis doon. Nagtuloy sa Berea di nagtagal. Nang nasa Corinto na si Pablo, tumanggap siya ng ulat mula sa kanyang kasama at kamanggagawang sa Timoteo tungkol sa kalagayan ng iglesia sa Thessalonica. Sa liyang na ito ay sinulat ni Pablo upang palakasin ang loob ng mga Kristiyano sa Thessalonica at bigyan sila ng panibagong pag-asa. Nagpapasalamat sa Diyos si Pablo dahil nabalitaan niya ang kanilang pananampalataya at pag-ibig. Ipinagbubunita niya sa kanila ang uri ng kanyang buhay noong siya'y kasama pa nila. Siya nga na sinagot ang mga katanungan tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Ang isa bang mananampalatayang namatay bago bumalik si Kristo ay nagtatangguli ng buhay na walang hanggan. Kailan babalik si Kristo? Pinayuhan sila ni Pablo na patuloy na magsikap sa gawain habang inihintay ang pagbabalik ni Kristo. Amen. Amen. Yan. Ito yung Thessalonica. Yun, sabi ro sa chapter 1, mula kila Pablo, Silas sa Timoteo para sa iglesia sa Thessalonica. Pero dito tayo sa chapter 4. Ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Yan. At alam nila Pablo dito yung pagbabalik ng ating Panginoon. So sabi doon sa panimula. Yan. Pero dito tayo sa chapter 4, ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Yan. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinakipakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Yung binibilinan ni Pablo, yung iglesia panahon na yun, na naway pag-igihin pa yung kanilang mga buhay, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan. Ayan o. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay? Anong pamumuhay? Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutunan sa amin. Ano ba yung natutunan ng mga tao na yun, ng mga
kila Pablo, walang iba kundi yung salita ng Diyos upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, pag-igihin nila o tupdi nila sa kanilang buhay yung mga bagay na natutunan nila. So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, sabi nila Pablo doon, nanawa, pag-igihin nyo yung inyong mga napakinggan. Huwag lang ninyo basahin yung salita ng Diyos, huwag lang ninyo pakinggan, kundi isabuhay, pag-igihin, may action. Kaya, katurang sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi yung pinakabagay na magagawa natin upang maging kalugod-lugod sa Diyos, yung i-action yung ating mga bagay na natututunan sa kanyang mga salita. Kasi paano mo mapapatunayang talagang naniniwala ka sa Diyos kung hindi mo ito i-action? Kaya faith without action is dead, sabi rin ng Santiago. Kaya napakahalaga yun. At iyon ang nakalulugod sa Diyos. 2, alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Kaya alam niyo naman, ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo, sabi niya doon, ito ay buhat sa ating Panginoong Jesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Ano yung sinasabi rito? Alam naman ninyo sa 2, kung ano ang mga katuroang ibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, alam naman ninyo yung mga katuroan na yun. At ano yung mga katuroan na yun buhat sa ating Panginoong Jesus? Ano yung sabi ni Pablo? Ano yung mga itinuturo nila buhat sa ating mga Panginoong Jesus? Sa ating Panginoong Jesus? Sabi ng 3, kalooban ng Diyos na kayo magpakabanal. So, ibig sabihin, yung katuruan na buhat sa Panginoong Jesus, yung kabanalan. Amen? Yan yung sinasabi dito Sa 3, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal. At yun yung tinuturo nila Pablo. Yung salita ng Diyos, walang iba kundi yung ating Panginoong Jesus na ang Iglesia sa Thessalonica ay tinuturuan o tayong lahat ay tinuturuan ng kabanalan. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Ibig sabihin ng kahalayan, sa laman. Yung mga bagay na nagkikreate ng laman. Ano yun? Yung pagiging atin, yung pagiging tayo, yung sarili natin yung nasusunod, yun yung laman. Hindi yung Diyos. Kasi, pag sinabi mong laman, ang unang naiisip natin yung pakiapid, pangangalunya, tama ba? May kinalaman sa mga ganung bagay, pero yung laman na tinutukoy dito, yung tayo yung nasusunod. Pangkalahatan kasi yun. Kasama na yun. Nasa ilalim ng laman na yun, yung mga bagay na nabanggit ko, pakikiapid, pangangalunya, ayan. Kasama na sa ilalim. Pero yung pinaka-main point ng kahalayan na tinutukoy, yung laman na tinutukoy sa banal na kasulatan, yung tayo yung nasusunod. Yung tayo yung bida. Tayo yung center of attraction. Kasi bakit? Bakit ganun? Sa tingin nyo, bakit yun yung laman? Ano ba yung meaning ng kasalanan? Di ba? Pamumuhay sa sarili. Kaya kapag namumuhay ka sa sarili, ikaw ay makalaman. Yun yun. Okay? Tama po ba? Okay, yan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo. Ito na. Yung bawat isa sa kanyang asawa. Kasi kapag ikaw ang nasusunod sa totoo lang, hindi ka namumuhay ng kabanalan. Inaagawa mo ng atraksyon ng Diyos. Kasi tandaan natin ang Diyos banal. Ang Diyos mabuti, maawain, mahabagin. Talagang walang hanggan yung pagpapatawad niya. Pero huwag niyo kakalimutan yung Diyos mapalikubuhin. Tanda natin yan. Binanggit yan ng Exodus 20. Talagang ang Diyos ay mapalikubuhin. At meron naman siyang karapatang manibuho. Bakit? Siya yung creator Siya yung may lalang ng lahat ng bagay Siya sa kanya galing ang lahat. O kahit ikaw man, halimbawa, bumili ka ng isang bagay at binigay mo sa iyong mahal na pamangkin o anak, tapos iba yung pinasalamatan niya, iba yung binigyan niya. O, di ba? Iba yung, imbis na magbalik siya ng thank you, iba yung thank you niya. Alam mo mangyayari, anong mararamdaman mo? Sakit yun. Ganon din sa Diyos kasi panahon natin lang Diyos ngayon, lalaki natin ang tao ayon sa ating wakis at larawan. Hindi lang nakakain ka pa ng bunga ng punong kahoy. Nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Kaya nga sabi ng Trinity doon, ngayon, kapareho rin natin ng tao sa Genesis. Binanggit ng Trinity doon. At ngayon, pareho rin natin ng tao. Kaya pinagbawalan sila kumain ng fruit of life.
kasi baka hindi na sila mamatay. Okay? Kaya gano'n. Kaya yung Diyos, yung kaisipan niya, parang tayo din yun. Tayo rin, parang tayo. Kaya lang, iba ang Diyos. Diyos ay Diyos. Creator, makapangyarihan, omnipotent, omniscient, omnipresent. Tayo hindi gano'n. Laman tayo eh. Galing na tayo sa alikabok eh. Kaya ang Diyos, Espiritu. Kaya dapat siyang sambuhin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kalooban ng Diyos na kayo magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. So, sabihin, kalikuran mo yung sarili mo, kaya nga sa Romans, ialay ninyo ang inyong buhay bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At maging si Jesus man, sa kanyang mga pangangaral, kung gusto mong sumunod sa akin, pasali mo ang cross at kalikuran mo yung sarili. At ibigay mo yung kayamanan, sumunod ka sa akin, pamigay mo sa mayroon, puro palayo. Puro palayo yung lahat ng gusto mo. Okay? Kaya yun yung tinatawag na kabanalan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Ito naman siya mag-aasawa. At hindi pagsunod lamang sa nasa naman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Yung puro ikaw lang yung naliligayahan. Hindi mo iniisip yung asawa. Dapat kasi ang buhay natin more than paglilingkod. Kapag ka makalaman ka, gusto mo ikaw yung pinaglilingkuran. Kaya ano nangyayari? Ang nagiging bunga doon, galit, puot at sama ng loob. Kaya kasi gusto mo yung attention ng iba na pupunta lang sa iyo. Hindi sa pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantalahan ng inyong kapwa. At huwag siyang dadayain. Ano napansin niyo doon? Puro palayo. Yung mga kabutihan, puro bibigay mo sa iba. Sa bagay na ito, huwag ninyong, pero pag-asawa yung tinutukoy doon, pero pagdating sa 6, sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantala ng inyong kapwa. At huwag siyang dadayain sa anumang paraan. Sapagkat mahigpit na parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng sinabi namin at pinatotohanan sa inyo noon pa man. Puro paglilingkod sa iba. Sa asawa mo, puro pagbabalasakit sa asawa mo. Sa iba, laging pabor sa kanila. Nakita niyo yung sarili niyong pumabor sa inyo dito, sa atin? Wala. Bakit? Sa tingin niyo? Bakit walang pabor sa atin palagi? Kasi kapag ganyan ang ginawa mo, dapat sapat ka, yung Diyos pabor sa iyo. Amen? Parang yung ano yan eh, yung alibubong anak. Yung isa naglayas, di ba? Yung panganay, nung bumalik yung kapatid niya naglayas na suwail, nag-aalit siya, parang tampo siya. Kasi pinaghanda ng tatay nila eh. Pinagdiwang pa. Pinagpatay ng guya. Kaya, bambira naman kayo. Ako ay hindi nyo man lang ipagpatay lang kahit isa man lang guya eh. Kaya, para pag diriwang, isa man lang itong loko-loko na to eh. Parang ganun yun eh. Itong anak nyo, sarap kutoman na ito eh. Di ba? Pinagkatay nyo, walang diwang pa kayo. Binigyan nyo pa ng karapatan ulit kasi binigay sing-sing eh. Na maging anak nyo ulit eh. Di ba? Ano ko ba naman, anak? Habang narito ka, lahat ng akin ay sa'yo. Ibig sabihin, lahat ng pag-aaral ng tatay niya, hindi niya nararamdaman kanya. Kasi bakit nakatuon siya sa sarili niya eh. Sa sarili niyang karangalan eh. Gusto niya yung attention. Hindi niya napapansin na lahat ng bagay pala ay kanya na. Tama, ganun din tayo sa Diyos. Hindi natin napupuna kasi masyado tayong focus sa ating sarili. Hindi natin namamalayan na yung Diyos nakatingin sa atin. At hindi pala tayo pinababayaan. Okay? Kaya dapat yung iba na lang kasi kasuhin natin. Huwag na yung sarili natin. Hayaan na natin ang Diyos sa atin. Yun po yung tinuturo nitong talatang ito sa atin. Amay po ba? Medyo nakukuha ba kahit paano? Naiintindihan naman? Sa bagay nito, huwag ninyong pagsasamantala ng inyong kapwa. At huwag siyang dadayain, puro pagmamahal sa kapwa. Yan, tandaan yan ha. At huwag siyang dadayain sa anumang paraan. Sapagkat mahigpit na paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng sinabi namin at pinatotohanan sa inyo noon pa man. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Yan, tandaan nyo ha. Mamuhay ang tao dapat sa kabanalan, yun yung pagkatawag sa atin. Hindi sa kahalayan. Hindi yung para yung sarili natin ang may taas. Kaya ang sino mang ayaw sumunod sa katuruang ito ay hindi sa tao sumusuway,
kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Kapag sinuway mo yun, masyado kang attraction ng iyong sarili. Tandaan niyo yan, tandaan natin ito. Hindi tayo sumusuway sa tao, kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob ng kanyang Espiritu Santo. Anong problema nun pagka nalungkot ang Diyos? At hindi kasi tayo nakikinig sa Kanya, tapos nalungkot sa atin ng Diyos, ano ang magiging problema natin? Ayon sa 8. Ayan. Kaya nga, ang sino mang ayaw sumunod sa katuroang ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Ano yung problema natin kapag hindi tayo sumunod sa Diyos at nalungkot siya sa atin? Mawawalan tayo ng kaligtasan. Kasi yung Holy Spirit, hindi siya sa atin. Kasi hindi yan tumitira sa puso ng isang taong marumi. Na kaya dapat banal yung puso natin. Buti na lang, yung kabanalan na tinutukoy nito, hindi yung gawa na literal. Okay, pananampalataya. Kaya makakapag-pray agad tayo pag nagkakasala sa Panginoon. Kaya prayin ng Diyos. Dahil meron na tayong assurance of salvation, may kaligtasan na anytime humingi tayo ng tawad, ang bukal sa ating puso. Talagang yung Holy Spirit, automatic, padadala ng Diyos siya sa pangalan ng Jesus. Kaya buti na lang gano'n. Kaya kung talaga sumamala tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi rin naman tayo pwede magsinungaling sa Diyos kasi alam ng Diyos yung laman ng isip at puso natin. Pwede tayong mag-pray ng hindi naman tao sa puso, pero alam ng Diyos yun. Hindi natin madadaya ang Diyos Lord, sorry po, nakagaling isang mata mo. Lord, sorry po. Di ba? Alam niyo yung sabihin, nakatilan yung isang mata. Hindi totoo yung pag-pray. Alam niya yun. Hindi natin siya madadaya kasi ano yung Diyos? Omniscient. Alam niyo yung laman, yung gagawin mo nga mamaya, yung mangyayari mamaya, alam niya yun Kaya no choice tayo, anong gagawin natin? Ipaksa sa Kanya yung buhay natin. Lord, kayo na pong bahala. Kaya madalas sabihin sa banal na kasulatan, kung kalooban ng Diyos, mangyari nawa. Kasi dahil hindi natin, wala tayong kakayahan, alamin yung mangyayari mamaya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa ating mga buhay. Kasi kapag sinabi natin, parang tayo nakakapanghusga. Okay? Kaya anong sabi ni Pablo? Kung loobin ng Diyos, na mabubuhay pa kami, ito ang aming gagawin o iyon ang aming gagawin. Sa Santiago pala nakasulat yun, sa aklat ng Santiago. Kaya sabi doon, pupunta ako sa isang lugar, sasabihin kung kikita ako ng malaki, hindi nyo nga alam yung buhay nyo, parang usok. Tama, ito'y lilitaw, agad din nawawala. Paano gagawin mo? Sabihin mo na lang, kung loobin ng Diyos ang mabubuhay pa kami. Kaya tayo rin naman, kung loobin ng Diyos, na buhay pa ako doon, pagpunta ko doon, mamaya, paglabas ko din church, nawa, ito ang aking magawa. Pero yung sasabihin mo talaga na, huhulaan mo yung gagawin mo at pangangako ka, hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kung minsan yung isang bagay din tayo nagkakasala sa Diyos. Kaya pero salamat kasi meron na tayong personal na relasyon sa Diyos. Nasabi ng Ephesians. Meron na tayong malayang relasyon sa Diyos. Salamat nga kasi dumating si Jesus, namatay sa krus, at sabi ng John 3:16, pag sumampalataya ka. Pero yung sampalataya niyo dapat buong puso. Pag ginawa mo yun ang buong puso, yung pananampalataya na yun, nagkaroon ka na ng malayang relasyon sa Diyos. Pwede ka na tumawag ng ama sa ama, at dinidinig ka na niya. Bakit? Kasi sa ating Panginoong Jesus, na nagiging mediator natin sa Kanya. At kada hiling natin ang ating mga panalangin, kapatawaran, pinapatawad din na tayo. At sa oras din na yun, nagiging banal tayo sa paningin ng Diyos. Yun kung bakit pinadadala niya yung Holy Spirit sa atin na napakahalaga bilang tatak ng ating kaligtasan. Amen? Ano ba, naiintindihan natin? Kasi alam ko, matatagal naman na tayo, hindi na natin kailangan pang pagbabawi ng mahigit pa yung ating kapaliwalagan. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. O yan na naman. Pag-ibig na naman sa kapatid, puro sa iba na naman. Hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Kasi yung Macedonia talaga, alam na natin yan sa 2 Corinthians chapter 8,
matibay yung Macedonia, kahit sila hirap na hirap, naghihikahos. Ibig sabihin, walang-wala. Nakikiusap pa sila kay Pablo na tumulong sila. Okay? Kaya yun yung konsepto nila, talagang bukas ang kanilang puso sa gawain ng pagbibigay. Sa totoo lang, yung mga taga-Macedonia, kasi wala silang ibang iniisip kundi tumulong sa iba, tumulong sa iba. Ganyan man, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mabuhay, dito sila yung karamihang Christian sa totoo lang yung konsepto ng kaisipan ng taga-Macedonia. Yan, sa totoo lang. Maging mga karamihang mga lingkod ng Diyos, marami ding sira sa bagay na ito. Kasi kami mga lingkod, magaling kami mga aral, magturo sa totoo lang. At kasi nag-aral, ang Bible school yung iba. Yung mga katuruan talaga, magaling mag-encourage. Inaaral kasi yan yung pag-encourage, yung pag-evangelism, pinag-aaral yan sa Bible school, yung strategy, ano pa, yung pagtuturo, yung preaching. Ayan, siguro pinag-aralan niya na yung Brother Joshua, diba? Teaching and preaching, kung paano gumawa ng topic, pinag-aaral, hermeneutics, mga ganun, di ba? Ano ba yung mga subject lang sa Bible school? Hermeneutics, ano ba? Homiletics. Ano? Christology. Ayan. Theology. Okay? Ano ba? Psycho. Ano ba ito? Eschatology. Ayan. Lahat ng theology. Yan. Sa Bible school yan. Kaya mga pastor, magagaling yan. Magagaling sa mga teaching and preaching, encourage, evangelism. Kaya lang, ang nagiging problema, yung mga puso ng mga taga-Macedonia. Ayan. May karamihan, marami ko nakikita ba, ang galing nila mag-encourage sa mga bagay na ganyan. Pero pagdating sa gawain ng pagbibigay, wala yung sistema ng kaisipan ng mga tao sa Macedonia. Hindi ko naman sinasabing lahat. May mga ilan na mga guro, mga tagang-pangaral, talagang sira sa ganito. Encourage. Pero isipin natin yung buhay ni Haring David. Yan. Kaya kapag ganyang bagay, nakikita ko agad si Haring David na talagang siya yung ehemplo ng kanyang kaharian. Okay? Ng kanyang nasasakupan. Kasi ang mga pastor, leader din yan. Leader yan ng isang nasasakupan, kahit isang kongregasyon. Leader yan. Dapat siya yung tagapanguna. Siya yung namumuna sa lahat ng gawain. Okay? Kaya dapat generous lahat ng Diyos. Kaya nawalo bilang Diyos, yung mga lingkod ng Diyos na may mga puso talaga sa pagbibigay, magpagpalain. Pag-pray natin yung mga kapastoral natin. Kaya lang, karami yan kasi sa mga magagaling na magturo, mga teacher, alam na nila yung magiging kahihinatnan yung mangyayari. Alam na nila yung iisipin ng tao, nahulaan nila. Ano ba? Alam na nila yung pabalik na kami dyan, nadaanan ko na yan. Diba yung mga ganun salita? Papasok na, parating pa lang kayo, nakabalik na ako. Ba't ka bumalik kayo ang problema na? Ba't mo pinalik kami? Nakalimutan ka siguro, diba? Tama, gano'n. Kaya hindi ka na makakalusot. Kaya gano'n. Pero sa totoo lang, kapag aaralin mo ang spiritual sa totoo, hindi lang naman sa mga lingkod, sa lahat ng mga Christian. Hindi mo na dapat tignan pa yung mga bagay na nakikita mo, okay? Dapat dinadaanan mo na lang siya. Okay, huwag mo na alala. May kanta nga na pag-asa ba ang nais mo? Pag-asa rin ang hanap ko. May pag-asa pa kayang makikita sa buhay ng tao. Sabi doon sa lyrics, isipin mo pa, kaya ang daang mga taon mababagok na lang. Mabuti pang huwag lang lumingon. Sasayangin mo lang ang panahon, nalaan ng Panginoon, kalimutan na ang nakaraan. Harapin ang nakalaan dapat. Dapat hinaharap mo lang yung nakalaan. Hindi mo na iniisip kung ano yung bagay na dapat mo pang balikan. Dapat hinaharap mo lang yung ngayon. Huwag mo lang isipin yung mga sa palagay mong mangyayari. Okay? Bagamat kailangan din natin minsan yun. Pero pagdating sa gawain ng pagtulong, lalo na sa mga kapwa natin
kapwa nating Christian, lingkod ng Diyos, o lalo na sa mga tao musgasig sa pagtuturo, dapat talaga kagaya yung kaisipan natin ng buhay ng taga-Macedonia. Yan. Ano bang problema niya? Amen. Yan. Ito yung global. May green siya. Ay, hindi, okay yan. Yung battery, no, yung battery. Yan yung problema. Yan. Dapat kagaya ng konsepto ng taga-Macedonia. Ayan. Kaya yun. Kasi taga-Macedonia sa 2 Corinthians chapter 8 ata yun. Tama ba? Konting balikan na natin 2 Corinthians chapter 8. Sino yung makahanap? 2 Corinthians chapter 8. O 1 Corinthians ba yun? 8. Buhay ng taga-Macedonia. Or 11 na tayo, no? Ganyan mo lang. 2 Corinthians chapter 8. Iyon, oo nga ito. Siya na ba yun? Ito, 8:1. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya yung yung konsepto. Ito, pinag-pray ko sa Panginoon na magkaroon ako ng ganitong katangian Dapat yun yung pinag-pray natin din sa Diyos lahat. Naghihikahos, masayang-masaya pa rin sila, bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatiran na taga-Jerusalem. Pero yung antibay ng nila, puso na talaga sa gawain ng pagbibigay, yung mga taga-Macedonia. Hirap na hirap sila sa buhay nila, may mga suliranin, naghihikahos, walang-wala, pero gumagawa sila ng paraan para makatulong sa iglesia sa Jerusalem. Amen? Na-experience nyo na ba yun? Yung may taong, halimbawa, merong lumapit sa iyo, tapos walang-wala kang maibigay, pero dahil nakita mo na kailangan nila, gumagawa ka ng paraan para may bigay ka sa kanila. O yung gusto ko minsan, ini-pray ko yun na maranasan ko Sa totoo lang O yan. Sa buhay. Kaya pag-pray natin, Lord, tulungan mo kami, magkaroon kami ng malinis na puso at kalooban, lalo na sa gawa. Kasi yung pagbibigay sa totoo lang, ito yung gift na napakahirap gawin, lalo na sa panahon ngayon. Napakahirap ng buhay. At yung tao ngayon, puro magugulang. Tama ba? Ganoon, kaya napakahirap. Kaya pray tayo palagi na nawa magkaroon tayo ng katangian na kagaya ng give yun give Kaya sabi ng Bible sa Roma, magbigay ng buong puso ang mga tinawag sa pagbibigay. Pero pinagpe-pray yan. At ako, sa totoo lang, sa mga Christian dapat merong ganyang katangian talaga. Kasi bakit? Ano ba ang pagiging Kristiyano? Sino yung makapag-bigay ng konti explanation? Paano ba dapat mamuhay bilang Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Sabi, pakikipag-isa. Ang sino bang nakipag-isa? Pakipag-isa kay Kristo. So, yung sabihin, Roma 12, inalay mo sa Diyos. Inalay, binigay, hindi na sa'yo yung buhay mo, kaya ka puro na sa iba. Hindi ka na masusunod. Kasi pag ikaw, kung kumalayo, malabo ka talagang magbigay, sa totoo lang. Pero kapag si Jesus, yung nasa iyo, tanongin mo sarili mo, kapag si Jesus ang nasa kalagayan mo, ano kaya gagawin yan? Halimbawa ako, o si Jesus, inisipin mo na si Jesus, may nakitang nahihirapan, ano kaya gagawin niya? Tutulungan niya yun. Si Jesus may nakitang nadapa, ano gagawin niya? Ibaba ko niya yun. Puro makabuti kasi banal si Jesus Puro kabanalan. Kaya nga, kalooban ng Diyos na kayo magpakabanal, sabi sa Thessalonica. Okay? Kaya minsan sira yung mga Christian talaga. Sa gawain lang, ang hirap kasi niya ng pagbibigay. Pero naniniwala ako kung tayo mag-pray sa Panginoon at hiling mo ng buong puso, bibigyan tayo ng puso na magbigay. At yun nga, karamihan sa mga pastor, alam na namin yun magaling kami maging courage sa mga kaya lang isang bagay ang sira din ng karamihan.
yung isabuhay yun. Ang hirap nun. Ang hirap talagang gawin nun. Lalo na sa nakikita mo yung bawat buhay ng tao, may mga taong suwail, may mga taong nananamantala. Pero isang tanong, sino ba dapat tignan natin sa tao? Ano ba lang yung ginagawa, gawin mo ito na parang ang Diyos ang lukuhin ka man yan sa hindi, o labas ka na ron. Mahalagang ginawa mo yun para sa Panginoon. At hayaan mo na ang Diyos, sa Diyos sila managon. At ang Diyos ang magbigay sa iyo ng pagpapala sa iyong mabuting kalooban na ginawa ng ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Yan. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Kasi totoo, hindi naman natin talaga alam ang laman ng isip at puso ng tao. Okay? Kaya hindi rin natin sila pwedeng mag-advance ng kaisipan sa kanila. Kasi mauuwi sa pangusga. Okay? Kaya nga, kapag nagbabasa tayo ng Bible, ako nga pag nagbabasa ng Bible, Lord, sorry po kasi ang dami ko palang mali. Puro sablay na nagagawa. Kaya humble ka lang palagi. Para yung karunungan, kaalaman at kabutihang loob ng Diyos ay umiisa sa'yo. Lagi ka lang pakumbaba pag nagbabasa ka, Lord, salamat kasi buti na lang, nabasa ko to, kaya pala ako tinatawag mong magbasa. Kaya kapag may naisip ko, magbasa kaya ako ng Bible, bangon ka agad. Basa ka ng Bible at sigapin mong magbasa talaga kahit inaantok ka pa. Ako nga minsan antok na antok pero may umuunjok sa akin magbasa. Bangon, basa kahit isang chapter. Minsan nakakatulog lang ako eh. Pero pagka limpungatan ako, nakatulog pala ako, babangon na naman ako magbasa. Tutuloy ko yun hanggang hindi ko natatapos. Ganon. Kaya salamat sa Panginoon. Nawa, magkaroon tayo ng kaisipang ganon at pag-pray natin. Kasi napakahirap nito. Yung gawain sa pagbibigay, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, sabi mga kapastoral. Ang galing kasi namin mag-encourage eh. Pero dapat sa totoo, lahat ng mga lingkod ng Diyos, dapat sila yung unang tagapanguna sa gawain na yan. Hindi dahilan yung mahihirapan. Oo, lahat naman nahihirapan eh. Binanggit nilang Bible yun ni Pedro eh. Pag Christian ka talaga, mahihirapan ka. Ayan, lalo na sa mga huling araw. Dapat mong malaman, sabi ng Timothy 3, 1 Timothy 3, dapat mong malaman na sa mga huling mga araw ay magiging mahirap. Kahit hindi lang mahirap, sobrang hirap. O, bakit? Kasi lalo na kapag mabuti ka, malalo kung may hirapan, bakit? Yung nasa sa'yo, hindi mo ipagdaramot yun eh. Di ba? Pag may nangingi sa'yo ng tulong, isa, may nangingi na naman, marami nangingi sa'yo ng tulong. Kung si Jesus ang nasa kalagayan mo, anong gagawin niya? Tutulong at tutulong, ubos yung kayamanan mo. Di ba? Laging mabuti kayo, huwag lang sa mga mabubuti, maging sa malulupit. Pero yun sabi ng malulupit. Ibig sabihin sa mga galit na galit ka ng tao, sa mga tao na hindi dapat tulungan. Okay? At hindi sinabi ng Diyos na piliin mo ang mga tutulungan mo. Tama ba? Kaya kung mayaman ka siguro, ubos yung kayamanan mo. Sa totoo lang, may sinabi ba ang Diyos piliin mo ang iyong tutulungan? Tipirin mo lang, budgetin mo lang. Meron kayo nabasa sa Bible? Wala. Di ba? Sabi ng Bible, lalo na ng Old Testament, pag kayo ay napagpala, magbigay kayo, maghandog kayo sa Diyos. Ang pinaka-the best na handog sa Diyos, yung pag-ibig sa kapwa. Okay? Yung una yung buhay mo. Bilang banal na handog na binibigay mo, yung buhay mo sa Kanya, tinatalikuran mo yung sarili mo, dahil nakahanda ka na para itingin yung iyong paningin sa iba. Tama ba? Yun ang pinaka-the best na handog. Kaya ang pinaka-the best yung binibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Kasi bakit? Hinahanda ka ng Diyos dahil yung sarili mo, hindi nga mo sa sarili mo ikikinig, kundi ibabalik mo na sa iba yun. Puro ka lang paglilingkod. Yun. Kaya napakahirap talaga gawin. Kaya pray natin sa Diyos na naman, Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng puso ng mga taong taga-Macedonia. Lalo na kami mga tagapanguna na dapat unang gumagawa ng mga bagay nito. Lalo kami tagapagturo na unang dapat gumagawa ng ating itinuturo. Kaya nga, gawin mo muna bago mo ituro. Yan. Ganun dapat. Hindi subukan mo muna, susubukan kong gawin. Tuturo ko tapos susubukan mong gawin. Hindi, gawin mo muna.
Kasi yung patotoo sa buhay mo, yun yung ituturo mo. Kagaya ni Pablo. Yung patotoo niya, yun yung pinangaral niya. Na siya ay binulag ng Diyos. Kaya ngayon, pinagsisigawan niya ang Diyos na tumanggap sa Kanya, na bumulag sa Kanya at muling nagpagaling sa Kanya. Ganun din tayo. Kasi ang Diyos ang nagbigay, dahil alam natin ang unang nagbigay ang Diyos, na nakilala natin, dapat tayo rin yung magbibigay. Amen? Naiintindihan ba? Kaya galing ng banal na kasulatan eh. Kaya huwag kayong magiging huwag kayong idolatry, wag. Yung kami, mga tagapagturo lang kami, ginagamit ng Diyos para ipaalam yung dapat natin gawin. O yan. Sabi ko lang kasi kayo magiging mga taga-leaders, mga tagapagturo din kayo pagdating ng panahon, lalo na yung mga kabataan. Sabi lang natin na maraming mga Christian o tagapagturo na sira sa ganitong bagay at dapat hindi tayo sinisira sa ganitong bagay. Kasi dapat tayo yung tagapanguna niyan. Okay? Kasi tayo nagtuturo, dapat tayo yung unang gumagawa. At sinabi ko lang, may ilang mga ngaral na magaling talaga mag-encourage. Kaya lang, pagdating sa gawain ito, sablay. Kasi alam na nila yung mangyayari. Kaya ang mangyayari, susundin nila yung sarili nila. Imbis na kaya naman nila talaga, may magagawa naman sila, hindi nila gagawin kasi pinangunahan nila yung magaganap eh. Pinangunahan na nila. Pero hindi ganoon ang tinuturo ng Diyos. Yung turo ng Diyos, napasanin mo yung kanyang pangako at kalimutan mo yung sarili at sumunod ka sa kanya. Okay? Kaya yun lang, paalala lang naman yun. Kaya balik tayo sa ating topic sa 1 Thessalonians 4:10. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Kasi yung Macedonia, yun yung gawain eh. Tutulungan nila yung iglesia, bawat iglesia. Kahit sila nahihirapan, tumutulong sila. Kaya sabi ni Pablo, yun nga, ang yung ginagawa, talagang the best kayo. Parang ganun. Ganyan ba rin pinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. So, ibig sabihin, binibilinan pa sila, okay yan, pagpatuloy nyo yan at higit pa dyan. Kasi yun yun, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain, at magtrabaho kayo upang mabuhay, tulad ng itinuturo namin sa inyo. So, ibig sabihin, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, focus, kaya sabi rito, focus sa inyong gawain. Huwag nyo lang pakialaman yung gawain ng iba. Pakialaman ang sariling gawain. Focus ka tahimik, ibig sabihin, wala ka na tinitignan, basta gawa ka lang ng gawa, ang Diyos lang tinitig mo. Pakialaman ang sariling gawain, at magtrabaho kayo upang mabuhay. Maghanap buhay, hindi yung maasa. Kasi may mga lingkod ng Diyos din maasa lang sa iglesia. Yan ang problema. Hindi tinuturo ng Diyos yun na oo, tama, sinabi ng banal na kasulatan, ang mga tagapagturo, lalo masisipag, ay dapat buhayin ng mabuting balita. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Kaya ang problema, ginagawa literal ng mga Christian, mga lingkod ng Diyos, sa amasa na talaga sila sa iglesia. Yun na yung ginagawa nilang kabuhayan. Kaya nga, napapansin tayo ng ibang relihiyon na akala sa lingkod ng Diyos napupunta yung income ng church. Okay? Ay hindi tinuturo ng born again yan, sa totoo lang. Tinuturo ng born again, tayo yung magbibigay. At pinapalago yung iglesia para makapagbigay ang iglesia sa iba. Hindi para sa lingkod ng Diyos. Bagamat may karapatan kami sa pag-aaral ng Diyos, kasi sa Old Testament yung mga Levita, sila yung mga lingkod ng Diyos na kami yung, kumbaga sa panahon ngayon, kami yung mga Levita, mga taglilingkod church, na dapat, yung parte namin, wala kasi kami bahagi. Walang bahagi yung mga Levita ng lupa sa Israel. Ang bahagi nila, yung ikapo, yung nasa templo, yung mga handog, yun yung bahagi nila. Kaya, tama naman, dapat may bahagi din kami, pero hindi dapat doon mo iuukol lahat mo sa'yo. Kasi nagiging tapat ka na rin nun. Kasi yung panahon ni Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa. O paano may pakikita na mahal mo yung kapwa kung limit, kung gano'n yung sistema ng kalagayan ng buhay mo, asa ka sa church. Para kung makakapagbigay ng tulong sa iba, lalo na sa ganitong kongregasyon, hindi naman malaki income. Di ba? Kaya hindi pwede. Kailangan maghanap buhay.
Makita mo na masipag ka. Isa pa, kapag may mga mabababaw na Christian, nakita ka, pupulaan ng kanila. Hindi magiging mabuti yun. Magkakasala siya dahil sa iniisip niya sa'yo. Sino may kasalanan? Ikaw, kasi dahil yun ang ginagawa mo, nakikita ka ng mahihina na dapat pinalalakas mo. Amen? Kaya ako lagi kong hingi ng tawag sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako kung nagiging kapitisural, kahinaan ng mas mahihina. Lord, kayo na po ang bahala at sisikapin kong gumawa ng ayos sa iyong kalooban at tulungan mo ako na mabago yung paraan na, yung aspeto ng pamumuhay na gano'n. Kaya lang, siyempre, yung panalangin natin, kung minsan, instant, kung minsan, gradual. Kaya, hihingin na lang natin sa Lord kung kalooban niya. Okay? Kaya gano'n ang gagawin natin. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik at pakialaman ng sariling gawain. Kaya sa church, para maging maganda yung church natin, focus tayo sa Diyos. O yung mga gift natin, gawin natin ng tama. Okay? Pakialaman ng sariling gawain at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuturo namin sa inyo. Magsikap tayo at magkaroon tayo ng konsepto sa pakikiisa sa iglesia ito. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng kaisipan na concern sa lahat ng mga bagay na pangangailangan ng church. Okay? Magkaroon kayo ng, ano ba tawag dito? Common sense ba tawag doon? Yung kusa ang naiisip. Common sense. Hindi na kailangan sabihan. Kasi siyempre, pangit naman pag sasabihin ka kasi may mga members na matampuhin. O yan, ako naman lagi nakikita. Di ba? Parang gano'n eh. O, di ba? O, ako, ano ba yan? Parang, ako lagi mali ah. Di ba? Gano'n. Kaya dapat, bilang Christian na tinanggap si Jesus Christ, meron tayo ng kaisipan ni Kristo na si Jesus kasi nagkusa eh. Nagkukusa siya palagi. Lagi siyang kusa. Okay? Kaya ganoon din tayo. Pag sinabi nila yung umuhay ng tahimik, pakailangan ng sariling gawain at magtrabaho kayo upang mabuhay. Tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, kayo ay igagalang ng mga hindi mananampalataya. At hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Okay? Ibig sabihin, ikaw ay bumubuhay sa sarili mo at gumagawa ka ng paraan para ikaw ay makatulong. Maganda yun. Di ba? Mas maganda yun. Nagagalang ka, pati nang hindi mananampalataya kasi maging sila ba, nakakalapit sa'yo. Tama? Kaya ako, nagpe-pray, Lord, tulungan mo ako mapagpala din naman, pinansyal at material. Kasi doon na yung puso, naramdaman ko rin, daman-daman ko rin. Lord, nakikita ko yung mga kailangan tulungan eh. Gusto ko tulungan, wala lang akong maitulong kasi ako din kailangan tulungan eh. Tama, kasi wala akong load, di ako nakapag-live. Talagang magkano lang, ubusan pa tayo. Kaya Lord, tulungan mo naman kami. Kaso ganun talaga, dumadaan tayo sa pagsubok na matitindi na talagang hindi natin mapipigilan. Maaaring kagagawan din natin o maaaring talagang nag-uusap sila at hinibigyan ka ng pagsubok kagaya Job. Di ba? Hindi naman kasi tayo pwede mamusik kasi pastor, kaya kayo sinusubok kasi kayo rin may kasalanan eh. Oo, nandun na tayo. Pero hindi mo alam yun. Ang nakakaalam nun yung Diyos at si Satanas at ako sa sarili ko. Pero ikaw, hindi mo alam yun. E malay mo naman kung humingi na pala ako ng tawad doon. Eh nagsalita ka pa, nakapangusiga ka pa. Di nagkasala ka pa. Ganun yun. Kaya huwag na tayo kumibo sa kapwa natin. Isipin mo lang na ikabubuti niya, mas maganda pa yun. Mas maiintindihan ka pa ng Diyos doon. Kasi ikaw na nga, nasa iyo na yung Diyos eh. Dapat yung iisip mo, kaisipan na ng Diyos. Nakipag-isa ka na eh. Ang sino mong nakipag-isa kay Kristo, bago lang nilalang. Wala rin dati. Kaya hindi na dapat tayo mapag-usga. Okay? At kung namusga man tayo, yung ng tawad sa Diyos at magsimulang magbago ulit. Kasi tayo rin naman ang gagawa. May free will tayo eh. Kailangan, ang free will natin ganito. Ang free will natin ginagamit para pakilusin yung banal na espiritu sa buhay natin. Okay? Kasi kapag hindi mo pinakikilos yung banal na espiritu sa buhay mo, ikaw pa rin yung masusunod. Kaya hayaan mo siya kumilos sa buhay mo. Napipigilan yan eh, ng free will mo eh. Kaya gagawin mo, sumunod ka lang sa kanya, sa pinakikinggan mo na tinig niya. Kaya ano yun? Mabuti yun. Banal yun. Banal. Kaya kapag mabuti, naisip mo, mabuti ito mabuting tulungan ko siya eh. Yan, halimbawa, may nakita kang gusto tulungan, oy, maganda yung tumulong. Tulungan mo na! Pero pag nag-isip ka, naku, maramot kasi yan eh, hindi rin tumutulong yan. Sa iba ko na lang bibigay, nagtaki ka na. Tama? Tama ba? Pag naisip mo yung gawin mo na yun.
Kasi ang battlefield ng good and evil, yung utak natin. Okay? Di ba sa pelikula, maliit na angel, maliit na nasa tenga nila. Ganun, parang ganun. Spiritual yan eh. Sabi ni Ephesians, tayo hindi nakikipaglaban sa mga hukbo ng mga tao, kundi sa mga espiritu naglipana. Sa iyong pampawid, lumilipad yan sa iyong pampawid, bumubulong-bulong yan. Tulungan mo na. O, tulungan yan. Maramot yan. Bibili na ng Yossi yan, di ba? Okay yun. Hindi malay mo naman kung ano yung bibili niya sa itutulong mo. Di ba? Kasi yung naisip mo, tulungan ko, kailangan niya nito, tulungan ko to. Tama? Ganun po yun. Kaya kapag nag-doubt ka, sa unang mabuting bagay na napakinggan mo, hindi mo agad sinunod yun, alam mo na, may ibang gumulong na sa'yo na pinakinggan mo. Okay? Dahil dito kayo ay gagana ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Kaya ako nagpe-pray sa totoo lang. Kasi ako vendor, di ba? Nagpagtinignan mo ako sa labas, talagang ang datingan, para talagang yung kakaawa, mayroon na rin datingan, di ba? Lord, tulungan mo naman ako, pray ako, Lord. Parang di naman akong gagalang nito pag nakita na, malalaman lang pastor ako, di ba? Vendor pa ako. Tapos muulan pa. May makakakita sa akin para sa amin. Pero naisip ko si Pablo. Si Pablo, nanalangin siya 3 beses. Hindi siya pinakita ng Diyos. Kasi meron siyang karamdaman, hindi nga lang binanggit sa Bible kung ano yung karamdaman na yun, na idinadalangin niya na tanggalin sa kanya. Pero sino ba si Pablo? Pag pinag-pray ni Pablo, yung lumpog, tumatayo, naglalakad. Tama ba? Yung bulag, nakakakita man. Ewan ko kung tama ba ako, si Peter, natandaan ko kayo ng buhay na patay. Si Pablo din ba? May tandaan ba kayo na buhay siyang patay? Hindi ko lang sure baka meron. O baka si Peter. Si Peter sigurado meron. Na kasi, kaya kailangan din natin talagang balik-balikan yung New Testament para malaman natin. Pero, sa palagay ko, kung mangyayari kay Pablo yun, na may patay na bubuhayin, kaya din. Kagaya ni Peter, pareho naman sila likod ng Diyos eh. Sabi kasi ni Jesus, kung kayo mananampalataya sa akin, higit pa sa nagawa ko ang yung magagawa. So yung si Kristo nakabuhay ng patay, si Lazaro. Tama? So yung higit pa. Kaya si Pablo, kung sakaling may namatay, siguro at talagang pin-pray niya, gagaling, mabubuhay. Pero yung bagay na, isa sa mga brother Joshua, 3 beses ko itong dinalangin sa apps para alam natin yung eksaktong word na binanggit. Maaga pa naman, 9:25. Dito lang muna tayo sa 1 Thessalonians 4 kasi hindi ko makita kung saan tayo natapos ng Bible reading para alam natin. Kasi kung minsan, ito din minsan yung nagiging period ng mga nakapalibot sa mga lingkod ng Diyos eh. Yung bagay na ito eh. Ito yung kunikwento ko patungkol sa akin, tsaka patungkol din kala Pablo. Para hindi tayo, lalo pag Christian tayo, hindi tayo umiskap sa ganitong mga senaryo. Yung pag-pray nyo kaya sarili nyo para guminawa buhay. Ba't kayo? Ang dami yung pagsubok. Pag-pray nyo kaya sarili nyo para makita namin maniwala kami sa inyo. Minsan ganun yung kaisipan ng tao. 3 beses ko itong dinalangin. Sabi niya doon. Pero ito ang sagot ng Panginoon. Si Pablo, meron siyang karamdaman sa sarili niya na hindi na binanggit sa Bible kung ano yun, na dinadalangin niya sa Panginoon. Pero palagay ko yung mga Bible scholar, hindi kasi tayo scholar, hindi ko alam yan. Alam yun. Siguro kung mag-search kayo sa YouTube, malalaman nyo kung ano yung karamdaman ni Pablo na pinag-pray niya sa Diyos na hindi siya tinutugon. Hindi makita. Nakalimutan ko anong book siya. Sapat. Iyan mo yung sapat. I-type mo yung sapat. Tapos, i-alam mo siya. Sapat. Kasi may word na sapat yun eh. Sapat sa'yo. Ano yun? Parang... Acts? Hindi sa Acts yun. 2 Corinthians 12. Ay, 2 Corinthians chapter 12 ito. 7. Sige nga, try mo. 1 Thessalonians 4:30 na tayo eh.
Yung pala yung ano, sapat sa'yo. Yan. 2 Corinthians 12:7. Sa 6 muna, brother Joshua 6. Yan. At kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko, ngunit hindi ko ito gagawin. Sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man ang higit tungkol sa akin. Kasi baka mamaya, pagka lahat inutugon ng Diyos sa Kanya, baka siya na yung maging Diyos. Kaya tinago ko yung bangkay ni Moses eh. Kasi ang tao, madaling mapaniwala sa mga himala eh. Gagawin, revolto si Moses eh. Maaring gano'n eh, kung nakuha ng mga tao yung bangkay ni Moses. Kaya, pansinin niyo, pag binasa niyo yung istorya ni Moses, walang nakakuha ng bangkay niya, tinago, nakipag-away si Miguel kay Satanas eh. Talagang kinuha niya yung para wala. Gagamitin ni Satan, maaari yun eh, na sambahin. Ganon din kay Pablo. Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man ang higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Kasi kapag kay Pablo lahat perfecto na ang nangyayari, wow, humanga na siya ng Diyos kasi may time pa nga na sila yung tinawag na Zeus eh. Nung panahon na yun eh. O di ba? O ginawa sila ng Diyos. At sinabi niya, hindi kami ang Diyos. Pinagtabulan sila. Hindi pala kayo Diyos. Umalis na kayo. 7. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan. O, ibig sabihin, meron siyang kapansanan sa kanyang katawan. May sakit siya. Sakit yan. Alam mo yung kapansanan? Karamdaman. Kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas. Tandaan niyo, yung karamdaman, si Satanas ang nagbibigay niyan, hindi ang Diyos. Hinihintulog lang yan. Ako'y binigyan. Wala binanggit niya ng bigay, pero si Satanas yung nandoon. Kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas. Ano yung ibig sabihin ng sakit? Espiritu ng sakit, sugo. Okay? May personalidad sa iyong katawan. So, ibig sabihin, sakit hindi bagay yun. Espiritu yun. Evil spirit. Yung mga sakit, sakit ng ulo, lagnat. Espiritu ng sakit yun, kaya pinalalayan siya sa pangalan ni Jesus. Tandaan natin yan, ha? Yung sakit, hindi bagay yan. Ulitin ko lang. Ang terminong ginamit, sugo. Ibig sabihin, isang personalidad niya inuutusan. Kaya pag sinusugo mo ang isang tao o kahit ano, may isip yun. At inuutos yun. Yung bagay, binibigay lang yan, ginagawa. Yun hindi. Inuutusan, sugo. So, ibig sabihin, personalidad. Kaya yung sakit, espiritu ng sakit yun. May personalidad yun. Evil spirit yun. Ni Satanas, kasi Satanas, evil. Kaya natural, evil din yun. Okay? Upang pahirapan ako, at nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. May 8 pa ba? Ayun. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ang kanyang sagot, ang pagpapaalala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madawa ang kapangyarihan ni Kristo. Ano ang pagkakaintindi niyo dyan? Kaya kung sa buhay niyo, sa tingin niyo hindi kayo perfecto, ipagpasalamat niyo sa Diyos yun. Kasi sapat yung kahinaan na yun para ipagmalaki niyo ang Diyos. Si Pablo, nakakapagpagaling siya ng mga sakit kasi evil spirit yun. Pero ang Diyos hindi hinihintulong na umalis yun. Lord, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, espiritu ng sakit. Tahimik ang Diyos sa kanya. O, di ba? O. Sinabi ba ng Diyos kung bakit ayaw niya paalisin yung sakit? Oo, sapat yan para mas lalong makita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Ano ba yung kapangyarihan ng Diyos? Na umigiral sa buhay natin, na nananatili sa atin, yung pananampalataya natin. Tandaan yan. Kasi faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin ginugustong gawin. Tama? Kagaya ni Abraham. Gusto niya bang iwanan yung pamilya niya? Yung kayamanan niya, yung angkal niya, yung lupain nila? Hindi Pero dahil sa pananampalataya, iniwan niya yun, nakinig siya sa Diyos. Tama? Si Isaac, gusto niya bang ihandog yun? Hindi naman utos ng Diyos sa totoo lang na sunugin niya yun si Isaac
Pero dahil tradisyon nila yon, burn offering ng panahon nila, ayun ang pagkakaakala niya. Pero gagawin niya talaga. At nakita ng Diyos, pa talaga. Gagawin mo talaga. O dahil sa pananampalataya, inaalay niya si Isaac. Si Isaac naman, maging kagaya tayo ni Isaac bakit? Masunurin. Hindi lumalaban sa master niya. Hindi sinasalungat yung tatay niya. Huwag tayo tumulad kay Shem ba yun? Shem sa kay Noah. Yung kunento niya yung tatay niya. Di ba? Si Ham ba? Si Ham. Oh, yun. Ano si Isaac? Bakit? Maganda na si Isaac nun Pwede niya nang labanan si Abraham sa totoo lang. Yung mga panahon na yun, yung mga bata pa malalakas. Pero sa mga pag-aaral, si Isaac hindi na bata. Yun, 25 to 30 years old na siya nung ihahandog ni Abraham. Kaya malaki na. Baka mas malaki pa siya kay Abraham doon, bugbugin niya si Abraham. Pero hindi niya ginawa. Tama? Sa mga Bible na pag-aaral, kaya baka may give kayo sa pag-aaral, hindi kasi binanggit sa Bible kung ilang taon na si Isaac noon. Pero sa pag-aaral, matanda na si Isaac noon. Kaya niya na makipagbuno kay Abraham. Kasi mga bata pa lang noon, malalakas na kasi batak sa trabaho. Yung kayamanan ng pamilya ng Old Testament, yung mga pamilya niya, yung gaano karami anak na lalaki, kasi yung mga magtatrabaho. Kaya batak sa trabaho, yung malakas yun. Si Abraham, 100 years old na, uugod-ugod na yun. Mahina na. Kaya niya nang bugbugin yun. Kasi, bakit mo handog? Ano ko? Tupa? Pwede niya labanan, pero hindi. Sumusunod pa rin siya sa kanyang ama. Kaya yung mga pinuno natin, sundin natin yun. Tinuturuan tayong gumalang sa panahon ni Abraham, na istorya na yun. Okay? Yan, balik tayo kay Pablo. Ano naman yung kaugnayan niya? Ako nagpe-pray ako, Lord, tulungan mo ako. Kasi bakit ako ganito? Hindi pastor pa ako, tapos parang parang kontimang minsan sa kalsada. Nagpe-pray ako, Lord, tulungan mo ako. Pero hindi ako tinutugon ng Panginoon sa akin dalangin. Kaya naiisip ko si Pablo, kagaya niya, nananalangin sa Diyos, hindi siya tinugon. Ang sagot ng Diyos sa kanya, sapat yung kahinaan niya, yung kapansanan niya na yun, para higit niyang maparangalan ng Diyos. Kasi bakit? Balik tayo sa Macedonia, sila'y naghihikahos sa kanilang buhay. Hirap na hirap, pero nagawa pa nilang tumulong sa iba. O, balik ka sa buhay ni Pablo. May kapangsanan siya, pero hindi siya na-discourage sa sarili niya. Tama? Papagaling ako, pero yung sarili ko, hindi ko mapagaling. Ano sasabihin ng tao sa akin? Tama? Pero hindi niya tinignan nyo. Bakit? Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito na parang ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Amen? Kaya yung topic ni Sister ngayon nung linggo, ayan, let us run with endurance the race God has set before us. Yan. Kaya, lumakad tayo. Okay? Sa daan ng Panginoon, sa paligsahan ng Panginoon. Kasi ito yung paligsahan ng Diyos na binigay sa atin Lakaran natin yun. Okay? At huwag tayong titingin sa mga bagay na magdidistract sa atin. Focus. Kaya nga sa Hebrew 12:2, yung karugtong niya, ituunin niyo ang inyong paningin. Kaya dapat yung conclusion niya, yung Hebrew 12:2. Ituunin niyo ang paningin kay Jesus na siyang pinanggalingan ng inyong pananampalataya. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi siya ang higit na nakakalam ng mabuti sa inyong lahat. Hindi lang sa iyo, sa lahat. Okay? Tama po ba? Kaya tandaan natin ito. Si Pablo, makapangyarihan. Pagka nag-pray siya, talaga nangyayari. Pero yung sarili niya, hindi niya mapagaling. At ang sabi ng Diyos sa kanya, sapat yung kahinaan mo. Kasi, ang hirap maglingkod sa Diyos kapag mahirap ka. Sa totoo lang. Ang hirap maglingkod sa Diyos pag may sakit ka. Baka matutulog ka na lang sa bahay niyo. Sino dito yung may lagnat? Inaapoy ng lagnat. Linggo, pumunta ko sa church. Oh, meron. Si Nirol, meron. Kung hindi ako siguro pastor, kung hindi ko sila anak siguro, hindi pupunta yan. Dahil kami ang magulang nila, hindi namin sila pwede iwanan. Sino magbabantay sa kanila doon? Pero ang turo ko din talaga sa kanila, kahit masama ang pakiramdam niyo ang church, ilang hakbang lang. Hindi ka naman mapapagod dyan. Pwede ka namang hindi pumalakpak pag praise and worship. Uupo ka lang, kung gusto mo humiga, pwede naman. Di ba? At hindi lang yun, nababantayan ko pa sila. Tama!
Oo, kaya hindi rason yung sakit. Ang hirap maglingkod ng gano'n. Lalo na kapag may mga gawain ka sa bahay. Tama? Eh si Pablo, lalo mahirap. Kasi napapagaling siya ng may sakit. Siya may sakit, hindi niya mapagaling sarili niya. Ano sasabihin ng mga hintil, ng mga pariseyo? Tama? Mag-isip Peter, wala ba siyang pinag-aralan? Pero hindi naging hadlang sa kanila yung gano'n. Bakit? Nakatuon sila. Kagaya ni Abraham, sa kanilang bukas. Ano lang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon. Kaya sa Hebrew yung sabi ron, sapagkat naghihintay sila, naghahanap pa sila ng totoo nilang buhay, yung buhay na walang hanggan. Hindi nila tinitingnan yung ngayon, yung tinitingnan sasabihin ng tao, isipin ng tao, kundi lahat ng meron sila ginagamit nila para makamtan yung buhay na higit nilang hinahanap na nilalakaran mo ngayong patungo sa daan ng Diyos. Amen? Sa ating Panginoong Jesus. Kaya gano'n. Kaya kapag ako naisip ko talaga yung pag nagtitinda ako, hirap na hirap ako umulan. Lord, pag ganito, may makakita sa akin kakilala, di ba? Uy, yung pala si Pastor nyo. Alam mo, may nag-invite kayo. Tapos, nakita ako nang in-invite nyo. Dito, nagngangaraw. Bihis ko, nakabarong pa ako, tawa. Ayan, nakadisente. Tapos pagdating sa labas, makikita nila ako doon. Sa tingin nyo, babalik pa dito yun? Sa tingin nyo lang, maaaring oo, maaaring hindi, di ba? Madi-discourage din ako. Ay, makakaya naman, baka, di ba? Pero hindi na. Pag tinitignan ko yung buhay ni Pablo, naiintindihan ko na siya lalo. Lord, salamat pala. Kasi ang hirap pala ng ginagawa kong paglilingkod. Pero nagagawa ko, salamat sa iyo. Kasi kung iba lang, hindi na gagawin yun. Tama? Ganon din sa inyo. Ang hirap ng kalagayan yun, pero naglilingkod pa rin kayo sa Panginoon. Yung ginagawa yun. Kasi karapat dapat ang Diyos sa paglilingkod na ginagawa nyo. Nagiging focus lang kayo. Kaya palapakan natin yung mga sarili natin. Sa lahat ng kailangan na meron tayo, kasi kagaya ni Pablo, hindi man kagaya ni Pablo yung nararanasan natin, meron kayong battle dyan sa inyong loob. Okay, na kayo lang ang nakakaalam at ang Diyos. Kaya patuloy tayong nananampalataya at nag-aaral ng salita ng Diyos para ma-overcome lahat ng yun. At nawa, ma-overcome natin talaga lahat ng bagay na nasa loob natin na struggle na tayo lang ang nakakaalam at ang Diyos. Kaya ang kailangan natin gawin, ipagtapat sa Diyos ang lahat at isipin yung mga nais natin gawin paglilingkod sa Kanya nang may kalinisan ng kalooban. Amen? Yun yung dapat natin gawin. Kaya itong topic na ito, ang ganda kasi nalalahat niya siya. Hindi lang, kung babasahin mo siya, maising bagay lang, may ituturo lang sa iyo. Kung kaisipan ko lang siya, ituturo lang sa iyo yung tungkol lang dito. Pero kung babasahin mo siya gamit ang karunungan ng Diyos na inuudyok ng banal na Espiritu, lumalawak. Para pala ito sa lahat. Kaya ito yung bagay na nakikita natin ngayon. Kaya nawa, mabuksan yung ating puso sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Amen? 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Yan, diba? Sa mga namatay naman ito kasi mangyayari. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin. Diyan sa Bible yung iba na, no? Meron na siyang ibang pamagat o dire-diretso pa rin siya. Yan sa Bible dyan. Yung 14, yung magmula doon sa katuruan sa mga namatay, iba na yun eh, no? Kaya sa yung Bible. Dito kasi walang pamagat eh, sa dire-diretso lang siya eh, sa apps ko eh. Diyan may pagitan eh. Pagpalit ng Panginoon. Oo, pagbabalik na, iba na yun. Dalawa kasi ito eh, dalawang pamagat. Okay? Dalawang yugto. Tawag dyan. Ayan. Ngayon, sa 14, iba na siya. Ay, sa 13. Yan. Sa 12, dahil dito kayo ay igagalang ng hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Sa 1 to 12, yan, tinuturo sa atin na talagang yung kaisipan ni Jesus Christ na dapat ganoon din tayo. Kinakalimutan yung sarili, mas nilalaan yung buhay sa pagkakawang gawa sa iba. At hindi mo na lang titignan yung kahinaan ng kapwa mo, pati yung kahinaan mo. Tinuturuan tayo mag-focus kay Kristo upang maging kalarawan niya. At gawin yung tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya dako na tayo sa 13 tungkol sa mga namatay.
Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga tao walang pag-asa. Kasi nalulungkot tayo pag may namamatay. Tayo mga Christian dapat, sa totoo lang, hindi na tayo nalulungkot. Kaya tinuturo ito, huwag ka kayo magdadalamhati. Kasi nawawala na agad yan. Paano na yung siya pa naman yung bumubuhay sa amin. Paano na yung mga dalawa niyang anak? Yung tatay ko, paano na ako? Diba? Dahil naniniwala tayo sa Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Huwag kayo mag-alala sa kanila kasi dapat tayo pa nga mag-alala sa buhay natin ngayon. Sila, lalo na pag alam natin nakakilala sa Diyos, sa langit na yun. Si Jesus Christ na magnanakaw ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Kaya sa paraiso na sila. Tama? Si Jesus mismo lang sabi nun. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, kayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Okay? Tayong mga nabubuhay, pagdating ng ating Panginoon, hindi tayo mauuna sa kanila. Sila muna yung unang bubuhayin. At para sumalubong. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sila muna. At pagkatapos, kayo namang mga buhay pa at nakitira pa ay titipunin sa alabaab kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makapapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga pala kasi ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Yan. Kaya yun ang dapat nating isipin. Huwag tayo malungkot kasi pagdating ng panahon, mauuna pa sila sa atin na sumalubong sa ating Panginoong Hesus. Yung mga namatay na sumampalataya sa Panginoon. Walang binanggit na hindi sumampalataya. Yung mga namatay na sumampalataya na Christian, na kamag-anak natin o mahal natin sa buhay, huwag tayo malungkot sa kanila. Mas mauuna pa sila sa ating sumalubong kay Jesus. At pagkatapos, tayo naman na mga nabubuhay. Sa turo na ito, hindi na kasi natin pwedeng aralin mahaba ito eh. Rapture ito. Parang ito yung tinatawag na rapture. Okay? Pagdakit sa ating mga buhay na bubuhay pa. Pero yung mga namatay, sila muna yung unang haharap kay Jesus para salubugin siya yung papawid. Pero may tanong. Basta sabi sa Paradise, may mga aral, may mga pag-aaral patungkol dyan. Kaya lang, sa panahon natin, hindi pa natin ito aaralin. Kasi ibang pag-aaral pa yun. Okay? Sa ngayon, ito lang yung ating inaaral. Yung Thessalonians 4. Kasi malinaw din naman, sinabi ni Jesus sa magnanakaw, Jesus, huwag mo akong kalilimutan. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Di ba? Nasa paraiso siya. Pero sabi naman 4, muling bubuhayin. Namatay yun. Nauna na yun. Di ba? Muling bubuhayin. Kaya may konting katanungan. Pero sa tingin nyo, kung kayo tatanungin, mahalaga pa ba yun? Bakit? Ba't hindi na mahalaga? Mahalaga yung kaligtasan. Iyon. Ano pa? Tatanungin mo doon. Pareho naman sinasabi, kasama ka ng Diyos. Si Jesus, isasama ka sa paraiso. Tapos muli kang bubuhayin para sumalubong sa Kanya. Anong problema doon? Ang problema nung hindi ka sumampalataya sa Kanya. Di ba? Wala kang pangalan doon. Kaya nga yung mayaman, walang pangalan eh. Si Lazaro meron eh. Tama? O nandun din sa paraiso si Lazaro. May pangalan. Si Lazaro, hinatid ng mga anghel sa piling ni Abraham. Pero may pangalan siya, sumampalataya eh. Kaya hindi na dapat pagtalunan pa yun. Magtaka ka kapag wala kang pangalan at hindi ka sumasampalataya kasi sa iba ka pupunta. Okay? Ganun lang yun. Pero meron talagang pag-aaral ukol doon. Yan. Kaya maganda din ang atin ng seminars. So, kung maaari, Bible School, tinuturo yan, pinag-aaralan yan. Pero sa atin dito, sa ngayon, ito lang yung ating unang pag-aaralan. Limitado kasi oras. Anong oras na? Mag-aalas 10 na. Okay? Kaya lang pakahalaga yan. Kaya sa atin, ito lang muna siya sa 1 Thessalonians chapter 4. Tungkol sa mga namatay at yung mga bagay na dapat natin gawin sa ating buhay habang tayo naghihintay sa ating Panginoong Hesus. Ito yung buhay na kinululuguran ng Diyos. Tinuro sa atin. Na dapat yung ating buhay, iniisip natin, huwag sentro yung sarili natin. Dapat talaga sentro yung
bagay na nakalulugod sa Diyos at wala namang iba yun kundi pag-aalay mo ng buhay sa Diyos at iukol ang iyong paglilingkod para sa ating kapwa kasi yung utos talaga mahalin mo ang Diyos hanggang sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay, pagka mahal mo yung kapwa mo kagaya ng sa sarili mo, pag gumagamit ka ng shampoo, bibili mo rin siya yung shampoo. Tama? Hindi ka makaalis na walang shampoo. Dapat huwag mo rin siyang maliliguin na walang shampoo. Tama? Ganun yun. Para lagi mo naisip yung iba. Ganyan yun. Ganun yun. Kaya yun yung tinuturo nito 1 Thessalonians 4. Binanggit yung taga-Macedonia kasi ganun dapat tayo. Pero huwag na rin natin pulaanan yung mga lingkod ng Diyos na nakikita natin ganun. Ang mahalaga, huwag na lang natin gawin yung mga bagay na alam natin hindi natin dapat gawin. Kasi nabanggit ko lang naman yun. Kasi marami talagang mga lingkod ng siya galing mag-encourage. Magaling. Lalo pagdating sa pagtuturo. Ang problema, yung itinuturo, kung sinusunod ba nila yung tinuturo nila. Tularan natin si David. Si David talaga, yung puso niya, kaya siya nalugod ang Diyos sa kanya, talaga napakalinis ng bagamat hindi siya perfecto. Si David ay makasalanan din katulad natin. At alam naman natin yun, isa rin siyang traitor sa kanyang kaibigan. Talagang sa pagiging masama ay talagang masama din si David. At inusunod niya rin yung sarili niya. Pero pagdating talaga sa paggalang sa Diyos at paghahandog sa Diyos, talagang iba ang puso ni David. Talagang hindi siya pwedeng magbigay ng walang halaga sa Diyos. Okay? Kaya ibigay natin yung buhay natin, paglilingkod, kahit na ano pa yung kabigatan natin sa buhay. Huwag magiging sagabal ang kabigatan sa buhay. Kagaya ni David. Kay David, hindi naging sagabal yung mga nasa paligid niya para mabigyan niya ng pinaka-the best ng parakal ng Diyos. Kaya gayahin natin siya. Pero yung binibigyan na siya ng panghandog niya. At kung kulang pa, magsabi ka lang, Haring David, pwede mong kunin para ihandog mo kay Yahweh. Anong sabi ni David? Hindi ako papayag. Babayaran ko yan. Hindi ako papayag na maghahandog ako sa Diyos nang walang kabuluhan. Tandaan natin yun. Kaya tayo pag naghandog sa Diyos, dapat may kabuluhan. Dapat may kabuluhan. Kagaya ng kabuluhan ng buhay ng babaeng balo. Kagaya ng kabuluhan ng buhay ni Haring David. Kagaya ng kabuluhan ng buhay ni Abraham. Yan. Kagaya ng kabuluhan ng buhay ng mga propeta, ng mga disipulong nauna sa atin. Kagaya ng kabuluhan ng pagkakilala natin sa ating Panginoong Yesus. Amen. Naghandog ng kanyang buhay para sa atin. Inako niya yung kasalanan natin at siya yung nahirapan para sa atin. Amen? Yan. Kaya mga istorya yun ng isang pastora, nilarawan niya yung pag-ibig ng Diyos kung paano sa literal na kapaliwanagan. Sabi niya, may susunugin tatlong pamilya. Sunugin sila, ilalagay sila sa kawang malaki. Doon sila susunugin. Dahil hindi matitiis ng tatay na talaga masaktan yung kanyang mga anak, ginawa niya, siya yung humiga sa kawa. At yung mga anak niya, nilagay niya sa kanyang dibdib. Hindi siya yung nasusunog, yung mga anak niya hindi. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Siya yung nais niyang mahirapan, hindi tayo. Amen? Kaya dapat, tularan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Gawin natin yung buhay ng Diyos na naiisip natin na ginawa niya. Kaya kapag tayo may mga struggle sa buhay natin, tanungin natin ang Diyos. Tanungin natin si Jesus. Kung si Jesus kaya ang nasa kalagayan ko, ano kaya ang gagawin niya? Amen? At si Jesus hindi gagawa ng masama yun. Gagawa yung banal. Gawin natin yun. Amen? Kaya, yun yung aral natin kukuha at kung nawa, meron tayong natutunan na mamasalita ng Diyos na maaari natin magawa habang tayo naririto. Amen? Palangpakan natin ang Panginoon. Yan. Purihin ng Diyos. Meron ba yung tanong? Meron ba yung tanong tungkol sa ating mga pinag-aralan sa 1 Thessalonians chapter 4? Dalawang bahagi yun. Sa mga namatay at sa buhay na nakalulugod sa Diyos. Doon sa mga namatay, may tanong talaga doon sa totoo lang. Meron talaga.
makikita mo talaga kung talagang di batista ka eh. Tama, di ba? Pero pastor, sabi mo, pagka ni Jesus, ngayon din sama ka sa paraiso, bakit mga namatay muling bubuhayin? Nasa paraiso. Di ba? Ayun tanong eh. Hindi lang natin pwede pag-aralan kasi wala tayong oras at hahaba yun. Kaya dito lang muna tayo sa ating pinag-aralan. Okay? Pero kung gusto nyo alamin yun, mag-search kayo at mag-aral, magbasa ng Bible. Kayo na rin ang makakatuklas ng tanong nyo. Amen? Pero sinabi lang natin, mahalaga pa ba yun na pag-usapan? Ano yung mahalaga? Isa lang yung mahalaga na sinasabi pareho ng dalawa. Kasama mo si Jesus. Alam mo yung mangyari sa'yo, hindi mo kasi alam yun eh. Tayo, wala. Hindi natin alam yun eh. Yung pag-aaral lang yun eh. Maging sila man, di rin naman nila talaga, dahil sa pananampalataya, natututunan natin talaga totoo yun eh. Kasi naniniwala tayo sa isang bagay na inaasahan natin mangyayari. Tama po ba? At yun ang pananampalataya. Kasi hanggang aral lang tayo eh. Pero isa lang ang totoo doon. Alam mo sa dalawa ang totoo doon, pareho kaligtas doon. Ayun ang mahalaga ron. Kasi naman wala akong pangalan sa langit. Diba? Wala akong pangalan, hindi ka nabanggit. Diba? Wala kasi nabanggit. Ano ba yung, ba't ko walang tatanong? Wala ka naman sa nabanggit. Diba? Lord, ka lang, may tanong ako. O ka lang, wala kasi nabanggit. Wala akong pangalan dito. Diba? Itchapera ka na. Hindi ka nga bubuhayin, hindi ka kasasalubong eh. Tama? Kaya, ano ba karapatan mo magtanong? No comment ka na nun. Kasi nandurong ka na sa mundo ng mga apoy. Si Higdes, o kinalaunan sa impyerno. Tama ba? O kaya yun lang yun. Maghalaga doon, si Jesus nakikita natin face to face. Amen po ba? Kaya ba may tanong kayo? Kayo hindi ako, magtanong kayo. Ako kalaban. Well, alas 10 pa lang. Ako alas 10. 5 minutes pa. Meron pa kayong gusto itanong? Ang tandaan niya yung ating mga pinag-aralan ngayon. Buhay na nakalulugod sa Diyos. At yung buhay ni Pablo na pagsaringan natin siya at yung tungkol sa mga namatay. Amen? Okay. Bakit uli si Pablo ay nakakapagpatuloy? Sabi doon kanina, kasi sapat ang lahat ng kanyang kahinaan para mas maparalan ng Diyos. Tandaan nyo mahirap maglingkod sa Diyos ng mahirap. Mahirap maglingkod sa Diyos ng may daladala, kagaya ng daladala nyo dyan sa inyong sarili, na tanging kayo lang nakakalaman ng Diyos. Mahirap maglingkod sa Diyos na maraming gumugulo sa iyong isip. Tinatawag ako ng mga kaibigan ko para pumunta ang SM. Mahirap yun. Magdesisyon. Tama? Ikaw lang desisyon ka. Alam, pumunta ka sa church. O, di ba? Magbubunyi ang mga angel sa langit, napagtagumpayan mo yung kabigatan na yun, kahirapan na yun. Tama, kaya yun kay Pablo. Kasi Pablo pinag-pray niya, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Ikaw nalumpo, lalakad ng lumpo eh. Sa pangalan ni Jesus, ikaw bulag, makakakita. At kaya nga sinamba sila eh. Pagkamala sila, Zeus ba? Zeus, isa, si Bernabe. Si Silas ba yun, si Bernabe? Silas, basta right? Silas yun, kasama ni Pablo, yung tinuro nila ng Diyos. Silas ba yun? O, di ba? May isang tawag, Hermes. Makapangyarihan sila eh. Bumubuhay ng patay eh. Tapos, nakakita ang bulag. Nakakalakad ang mga pilay. Tapos si Pablo, meron ako sugo ni Satanas sa akin. 3 beses ko dinalangin. Hindi ako tinagon ng Diyos. Tahimik yung Diyos sa Kanya. Tandaan niyo yung karamdaman sa termo nung ginamit dyan, sugo. Okay, sugo. Hindi bagay. Kundi espiritu ng sakit, personalidad na meron sa katawan mo. Yun yung mga kapansanan, sakit. Kaya pinalalayan siya. Pero sa sitwasyon ni Pablo, hindi pinapaalis ng Diyos yun. Iintulog lang sa kanya yun. Bakit? Sabi ron, ang aking kahinaan upang lalo kong madama. Kaya't buong galang kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Kasi mahirap maglingkod sa Diyos nang mayroong sitwasyon na pinaglalabanan ka sa buhay mo. Amen? At kapag ikaw ay nakakapagtagumpay yung bagay na yun,
mas napaparamalan lang. Sumaruin mo ang bigat maglakad ng meron kang weight sa paa. Di ba? Kaya ngayon mga boksingero, pag nagja-jogging, bigat nun. Di ba? Pero pagka nasanay na, dalan-dala niya na yun, nagja-jogging, malayo, dalan-dala niya pa yun. Ang hirap nun. Kaya kapag napaglabanan mo yun, purihin ng Panginoon. Kaya ganun sa buhay ni Pablo. Kaya tayo magtaka, kaya nga tinuturo ng Hebreo, no? Yung topic ng linggo, sa Hebreo 12:2, tuong ka lang kay Jesus. Kaya pag naglilingkod tayo, huwag na tayo tumingin sa mga tao. Okay? Huwag tayo tumingin sa church, huwag tayo tumingin kay brothers and sisters, kay pastor, huwag na silang tignan. Malilito lang kayo sa amin. Kasi kami mga pastor, ulitin ko lang kanina, pinaliwanag ko kami mga pastor, ang galing namin mag-encourage. Magaling kami mag-teaching, mag-preaching. Magaling kami mag-encourage, pero huwag kayong bibilib sa amin sa mga tagapagturo kasi maraming tagapagturo sablay. Magaling na mag-encourage pero hindi naman sila gumagawa. Halimbawa, encourage ako offering. Mag-alay kayo! Kawigaan 3:9, ang pinaka-mainam na inyong kayamanan. Aawit, obserbahan nyo. Nagbigay pa si pastor. Dapat siya una magbibigay, mas mainam, di ba? Oh, gano'n. Bibigay sila. Obserbahan nyo. Kung conservative kayo. Di ba? Minsan gano'n eh. Dapat siya yung una. O kaya, sagutin nga na yung pangangailangan ng church. Tama? Gano'n. Yun, bilib pa ako sa mga gano'n. Kaya, huwag kayo bibilib sa mga tagapagturo, kay brothers, kay sister. Tutuon nyo lang ang inyong palingin kay Jesus na nasa sa inyong puso. Meron tayong personal na relasyon sa Diyos. At gawin lang natin yung pinaka-the best sa palagay natin na alam. Okay? Yung pinag-aralan natin kanina sa Thessalonians, doon tayo umikot eh. Okay? Kaya skip kay Pablo, ganun din. Kung titignan niya yung sarili niya, sablay siya. Madi-discourage siya. Lord, pag ganito, hindi ko mapagaling sarili ko. Ano sasabihin ng mga hintil? Nagpapagaling ko yung sarili ko, hindi. Di ba? Kaya dahil sa kahinaan niya yun, naisip niya na pinakinggan niya ang Diyos na sapat yung kahinaan niya para masigit niyang parang. Kasi ang hirap maglingkod sa Diyos na may dala-dala kang kabigatan sa buhay mo. Amen. Buti na lang, may pangako ang Diyos. Magsiparito kayo sa akin kayong lahat na nabibigatan at kayo ay aking pagpapahingahin. Kaya dapat tuon ka lang kay Jesus. Let us run with endurance the race God has set before us. Hebreo 12:1. Hebreo 12:2, paano mo gagawin yan? Siyempre, ituon mo yung palingin kay Kristo na pinagmulan ng iyong pananampalataya. Kagaya niya Abraham, nagawa niyang iwan yung lahat ng meron siya, nakinig siya sa banal na Espiritu sa Diyos, iniwan niya yung kanyang ari-arian. Hindi lang yun, inalay niya pa ang kanyang anak na si Isaac. Bakit? Naniniwala siya na talagang ang Diyos ay kaya bumuhay ng mga patay. Amen? Ganun din tayo. Hindi man perfecto yung buhay natin ngayon, pero naniniwala tayo na ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin may dahilan at para sa ikabubuti natin yun. Amen? Kaya lumikot lang tayo sa Diyos ng bukal at lubos sa ating mga buhay. Huwag sa tao. Colossus 3:23, ulitin ko lang, lahat ng ating gawin natin ang lahat na parang ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Salamat sa ating Panginoon Jesus. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong banal na salita na aming napakinggan at nawa, Panginoon, magawa namin ito sa aming mga buhay at mabago ang aspeto ng kaisipan namin bilang mga taong nabubuhay sa sarili. At ito, Panginoon, bilang ikaw na aming tinanggap, sa amin ay manatili mabuhay ng kasakasama mo sa lahat ng pagkakataon hanggang kami, Panginoon, ay naririto sa mundong ito na itinalaga mo upang parangalan at paglingkuran ka, Panginoon. Purihin ka sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoong Jesus namin kapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sa pagpapatuloy, tayo na yung makakapagsiya. Tawag tayo